Mahal kita. Sa ilang araw na hindi kita nakita, doon ko nalaman na hindi ko kaya na mawala ka, Emily. Crisanto, tulungan mo ako. Nakita ko noon na tatanggapin niya ang pagiging isang aswang maski hindi niya kagustuhan. Wala na akong lihim na maitatago sa'yo. Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Crisanto. Ako po ay taga Laguna. Sa kasalukuyan po ay dito rin kami naninirahan ng aking asawa. May 3 kaming anak at lahat po sila ay may kanya-kanya ng pamilya. Kami na lamang 2 ang naninirahan sa aming bahay. Pero paminsan-minsan ay isa sa mga apo ko ang madalas dumalaw sa akin. Siya po ay si Mark. Siya po ang nagregalo sa akin ng cellphone at nagturo kung papaano po ito gamitin. Sa ngayon ay hindi pa talaga ako ganoon kaalam sa paggamit nito. Ganoon yata talaga kapag tumatanda na, kumukunat at makunat ng turuan. Ang nagagamit ko lamang ng madalas po na app ay ang iyong YouTube. Sa kanya ko rin minsan napakinggan ang inyong mga kwento. Kaya nung may cellphone na ako ay nag-subscribe po ako sa inyong channel para kahit papaano kapag wala kaming magawa ni Mrs. ay ginagawa po naming libangan ang pakikinig. At dahil nga sa sobrang hilig sa mga horror stories ng apo ko ay sinubukan kong ikwento rin sa kanya ang aking karanasan. Noong una ay nakanganga siya at panayang lipat niya ng tingin sa aming mag-asawa. Parang gusto na nga niyang tumakbo. Pero noong matapos na ang kwento, imbis na takot ay sinabi niyang namangha daw siya sa kwento kong iyon. Kaya nga sinuggest niya na isulat ito sa inyong channel, Kuya Bari. At dahil nga hindi naman ako marunong talaga sa pagsusulat, ay siya ang tumulong sa akin para mabuo ang kwento na base sa aking karanasan tungkol sa mga aswang. Tama po, mayroon akong karanasang tulad ng mga nabasa nyo sa inyong channel. Ngunit hindi tulad ng mga kwento nila ng pakikipaglaban at pagpatay sa mga aswang ang aking ibabahagi. Dahil kakaibang laban ang hinarap ko. Isang laban sa sarili kung kaya ko bang tanggapin noon ang tunay na katauhan ng aking nobya. Kuya Bari, siya po si Emily. Maganda, mabait at sobrang lambing sa aking pamilya. Nakilala ko siya sa dati naming pinagtatrabahuhan noon dito po sa Laguna. Dahil nga may angking kaputian at kagandahan ay agad ko siyang napansin at natipuhan. Niligawan ko siya, Kuya Bari, at sa loob lamang ng halos 1 taong kong panunuyo ay saka pa lang niya ako sinagot. Ang hirap po talaga niyang ligawan noon at ilang beses niya akong tinanggihan at pinalayo dahil hindi ko raw siya kilala ng lubusan. Ngunit dahil siguro noong araw, dahil sa kakulitan ko at ipinakita ko naman talaga sa kanya kung gaano kaseryoso ang aking panliligaw at talagang pinaramdam ko sa kanya na mahal ko siya, ay nagbago ang isip niya at sinagot ako ng matamis niyang oo. At upang patunayan sa kanya ang maganda kong intensyon sa kanya, ay ipinakilala ko siya sa aking buong pamilya, Kuya Bari. Mabilis niyang nakagaanan ng loob ang aking mga kapatid at ganun din ang aking nanay at tatay. Gusto siya nila dahil mabait daw at hindi suplada. Ngunit nag-iba ang atmosfera ng paligid nang dumating ang aking lolo Udoy. Ang kasiyahan ay napalitan ng pangamba, inis at galit. Si lolo ay ang ama ni nanay. Isang matanda na parang palaging galit sa mundo.
Simula kasi noong namatay ang lola ay parang dinamdam niya ito. At dala ng labis na kalungkutan ay palagi itong umiinom ng alak at kapag ka nalalasing ay parang siga na nag-aamok sa kalsada. Dahil sa pag-uugaling iyon ni Lolo, marami sa aming mga apo niya ang naging ilag sa kanya. Maski sabihin pa ni nanay na tanggapin na lang daw namin at patuloy na mahalin ng Lolo kahit na ganoon ang kanyang ugali. Kuya Bari, mahal ko naman si Lolo Udoy. Siyempre, lolo ko yun eh. Kaso nga lang, hindi ko talaga kayang tanggapin ang mga kamalian at kung anong mga ginagawa niya sa buhay niya. At mas lalo pang lumayo ang loob ko sa kanya nang mapunta nga siya ng bahay nung ipinakilala ko ang aking nobya. Alam mo Kuya Bari kung ano ang ginawa niya? Nilibak niya ang aking nobya. Sinabi niya na makipaghiwalay daw ako dahil hindi raw ganoong klase ng babae ang nababagay sa akin. Sumama ang loob ko sa ginawa niyang pamamahiya sa aking nobya. Tinanong ko siya kung ano ang naging problema niya. Ngunit ayaw naman niyang sabihin kung ano ang tunay na dahilan kung bakit ayaw niya kay Emily para sa akin. Sabi lang niya, makinig lang daw ako sa kanya dahil tiyak na pagsisisihan ko raw kung ipipilit ko ang gusto ko. Marami naman daw ibang babae, basta't wag lang si Emily. Nakita ko sa kauna-unahang pagkakataon ang takot sa mga mata ng aking nobya, lalo na nang sabihin sa kanya ng lolo ko na mayroon daw itong alam tungkol sa kanyang pagkatao. Mabuti na lang pinatigil siya ni nanay kaagad at kinausap ng masinsinan. Hindi ko alam kung gaano pa kahaba ang aking pisi noon dahil gustong-gusto ko na talaga siyang patulan. Bumalik kami sa trabaho ni Emily. Ilang araw din na hindi niya ako kinausap. Akala ko ay nagtatampo siya sa akin o baka natatakot siya kay Lolo. Mabuti na lang at nasuyo ko siya ulit. Binigyan niya ako ulit ng pagkakataon para maituloy ang naudlot naming pagmamahalan. Pero mayroong isang kondisyon. Ipapakilala raw niya ako sa kanyang pamilya. Kuya Bari, sila ay mula sa probinsya ng Bicol. Pagdating namin doon ay sumalubong sa amin ang isang napakagandang tanawin. Malapit kasi sila sa isa sa pinakamagandang atraksyon sa Bicol. Isang perpektong hugis, isang nakakabighaning ganda pero mapanganib. Ito po yung Bulkang Mayon. Ang kaba at kasiyahan ay sabay kong nararamdaman habang unti-unting nagsisidatingan ang kanyang mga kamag-anak para ako ay silayan. Mainit nila akong tinanggap. Ang amoy ng laing at Bicol Express ang siyang masasabi kong mas lalong nagpabango sa paligid. Hindi naglaon, ipinakilala ako ni Emily sa buo niyang angkan na may kasiyahan at buong pagmamalaki. Natapos po ang buong maghapon na iyon na punong-puno ng kagalakan ng aking puso. Maayos ang lahat Kuya Bari hanggang sa matapos ang hapunan. Nagkaroon pa kami ng kaunting inuman kasama ang kanyang tiyuhin at pininsan. Pagkatapos ng inuman po ay ipinaghanda nila ako ng silid. Sa kabilang silid naman ang aking nobya. Siyempre sa panahon noon ay mga konserbatibo pa ang mga tao kaya't hanggat hindi kasal ay hindi pinahihintulutan na magsama kami sa iisang silid. Sumapit ang hating gabi nang bigla akong mailipungatan na parang may mga nagbubulong-bulungan sa labas ng kanilang bahay. Binuksan ko ang bintana at sinilip kung ano ang sanhi ng ingay na iyon, ngunit sa kadiliman ng gabi ay wala akong nakita. Nanahimik na rin naman kasi ang paligid pagkatapos noon. Kaya inisip ko siguro ay nananaginip lamang ako ng mga oras na iyon. Isinara ko muli ang bintana nang bigla naman akong makarinig ng mahihinang pag-iyak. Sinubukan kong tuntunin iyon at itinuro ako ng tunog
sa silid ni Emily. Gusto ko sanang lumabas at tanungin kung ano ang problema. Ngunit dahil iniingatan ko ang tiwala at bilang respeto sa kanilang pamilya, ay hinayaan ko na lamang. Nagdesisyon akong kinabukasan ko na lamang siya tatanungin tungkol sa bagay na iyon. Kinabukasan ay naging abala ang lahat. Kani-kanya silang mga gawain. May mga naghahanda at nagluluto ng mga pagkain. Isang yakap naman ang iginawad sa akin ni Emily nang makita niya ako at sinabi niya sa akin na kaarawan niya ang araw na iyon. Hindi ko alam na karawan mo, mahal. Hindi ba ang sabi mo'y Oktubre ang iyong birthday? Hindi ba Pebrero pala ngayon? Ngumiti siya bago sumagot. Humingi siya ng tawad sa kanyang pagsisinungaling tungkol sa araw ng kanyang kapanganakan. Ay, yan tuloy. Wala man lang ako may re-regalo sa'yo. Natatandaan ko ang isang matamis na ngiti ang isinagot niya sa akin. Ayos lang daw kahit walang regalo. Malaga ay naroon ako para saksihan ang pagdiriwang niya ng kanyang 20 kaarawan. Masasabi kong isang magarbong handaan ang inihanda nilang iyon dahil sobrang dami talaga ng pagkain kanilang niluto. Masayang masaya ang lahat. Marami ding bisita na sabi ni Emily ay halos lahat ay kanyang mga kamag-anak. Ngunit kung gaano kasaya ang mga tao sa paligid ay nakita ko ang lungkot na itinatago sa mga mata ng aking nobya. Naalala ko bigla ang narinig kong mahinang pag-iyak niya noong unang gabi. Marami akong tanong na parang may isang misteryo na kailangan kong tuklasin. Inay, baka naman ho pwede pang tumanggi. Ayoko po talaga. Patawarin niyo ko. Napatayo ako sa aking higaan nang maulinigan ang mga boses na parang nagtatalo. Idinikit ko ang aking tenga sa pader para mas lalo kong mapakinggan kung ano ang kanilang pinag-uusapan. Kuya Barry, nasagot ang lahat ng aking tanong nang magsalita si Emily. Ayoko tanggapin ang pagiging aswang, Nay. Nanlaki ang aking mga mata sa aking narinig. Hindi ako pwedeng magkamali. Boses iyon ng aking nobya na tumatanggi sa kanyang ina. Napag-alaman ko mula sa kanilang pag-uusap na pamilya pala sila ng aswang. At mayroon silang tradisyon na kapag sumasapit na ang 20 taon ng anak na babae ay saka ito sasalinan ng pagiging aswang. Nakikipagtalo noon si Emily. Hindi na nila nakontrol ang kanilang mga emosyon kaya nagsisigawan na sila. Galit na galit ang kanyang ina. Sabi nila ay ako raw ba ang dahilan kung bakit ayaw magpasakop ni Emily. Dahil kung ako raw ang pumipigil ay hindi sila mangingiming ako ay patayin, maisakatuparan lamang ang kanilang tradisyon. Wala na akong narinig na salita ng mga oras na iyon dahil bigla na lamang nanahimik. Bumalik na ako sa higaan at nag-isip-isip. Hindi biro ang mga narinig ko mula sa bibig ng aking nobya at ng kanyang ina. Hindi ko na alam kung ano pa ang iisipin ko at kung ano ang mararamdaman pagkatapos kong malaman na mula nga pala sila sa isang pamilya ng aswang. Nagkaroon tuloy ako ng takot para sa aking kaligtasan. Narinig ko kasi na ipapapatay ako kapag hindi pumayag si Emily sa kanilang kagustuhan. Delikado ang buhay ko sa bahay na iyon, kaya nagdesisyon po akong umalis. Tahimik na ang gabi. Wala na ni anumang kaluskos na maririnig. Maging yata ang mga kulisap sa paligid ay nagtampo dahil maging sila ay walang imik ng mga sandaling iyon. Dinala ko ang mga gamit at marahang binuksan ang kanilang pintuan
para tuluyang makaalis na. Nakahinga ako ng maluwag nang makalabas ako ng walang aberya. Ngunit parang pinagsisihan ko din ang desisyon kong iyon, Kuya Bari, dahil habang lumalayo ako ay saka ko naisip na masyado palang madilim ang daan at mahaba pa ang gabi. Lalo na noong mga panahong iyon ay hindi pa po uso ang 24 oras na biyahe. Hindi ko alam kung gaano ako katagal maglalakad at mas lalong hindi ko alam kung saan nga ba ako mas ligtas, sa tahanang iyon o sa kalsadang tila binalot ng kadiliman. Napatigil ako sa aking paglalakad nang may mapansin akong tila may sumusunod na anino. Ngunit wala naman akong nakikita kapag ako ay lumilingon. Hanggang sa may narinig akong tunog ng isang paparating na tricycle. Swerte ko nang maituturing iyon dahil nang makita ako ng driver ay huminto siya at tinanong kung ano ang ginagawa ko sa labas ng ganoong 10 oras ng gabi. Sinabi ko sa kanya na papunta ako ng istasyon ng bus at nagdahilan na lamang ako na may emergency sa amin, kaya kailangan kong makauwi kaagad. Nag-alok naman kaagad siya ng tulong. Tamang-tama daw dahil pupunta ito ng bayan at may susunduing kamag-anak sa terminal. Nakauwi ako ng Laguna ng buo, Kuya Bari. Ang nangyari sa Bicol ay hindi ko ikinuwento kahit na kanino. Naging matamlay ako ng ilang araw. Hindi na rin ako pumasok sa trabaho dahil alam kong posibleng naroroon si Emily. Ilang araw ko rin siyang tinaguan at pinipilit na kalimutan. Ngunit nangulila ako sa kanya. Mahal ko pa rin siya sa kabila ng lahat ng nalaman ko sa kanya. Pero hindi ko alam kung sapat ang pagmamahal na iyon para tanggapin siya at maunawaan. Sinubok talaga ng pangyayaring iyon ang pagmamahal ko sa kanya. Hoy! Hoy, Crisanto! Napalingon ako sa kalsada kung saan may tumawag sa pangalan ko. Nakita ko si Lolo Udoy. Pasuray-suray na naman sa paglalakad. Alam ko, nakainom na naman siya at mukhang ako ang pagtitripan niya ng araw na iyon. Gusto mo ba ng kausap, Apo? Hindi ko alam, Kuya Bari, kung nagkamali lang ako ng dinig sa tinurang iyon ni Lolo. Matagal na rin kasi na hindi niya ako tinatawag ng ganoon at mukhang mabait din siya, di tulad ng aking nakasanayan na kapag ka nakainom ay nagiging siga. Alam mo, lasing ako ngayon, pero pwede mo akong kausapin. Baka ako ang makakatulong dyan sa problema mo. Tinanggi kong mayroon akong problema at pinagtawanan ko lamang ang inaalok niyang tulong. Alam ko naman kasi na hindi yun seryoso. Si Lolo Udoy pa. Pero, Kuya Bari, namangha ako nang sabihin sa akin ni Lolo na wag na raw akong magsinungaling dahil alam daw niya kung ano ang pinagdadaanan ko sa relasyon namin ni Emily. At alam din daw niya ang sikreto ng aking nobya. Hindi lingid sa kanya ang tunay nitong katauhan. Paano mo nalaman, Lolo? Hindi ba sinabi ng nanay mo kung ano ako dati, nung mabata-bata pa lang ako? Wala pong ikinikwento ang nanay. Nagsimula siyang maglahad, Kuya Bari. Sinabi niya na ang pamilya daw namin ay mula sa pamilya ng mga antingero at isa sa kapangyarihan na ipinamana sa kanya ay ang makakita ng mga maligno, espiritu at kung ano-ano pang hindi kayang makita ng isang ordinaryong tao. Kaya din daw niyang magbasa ng isip at makita ang hinaharap ng sinumang tao na piliin ng kanyang agimat na ipakita. At isa na nga raw dito ay si Emily. Nakita niya ang kinabukasang haharapin ng aking mahal. Alam niyang mula ito sa pamilya ng mga aswang. Kaya pala, ganun na lamang ang naging pagtrato niya kay Emily noon. Pero
Sa kabila ng kadilimang nakikita ko sa pagkatao ng iyong nobya, Crisanto, nakikita kong totoo kang minamahal ng babaeng iyon. Napatanga ako at biglang nag-isip ng malalim pagkarinig sa sinabing iyon ni Lolo. Mahal ko po si Emily. Biglang bumalik sa aking alaala ang naging usapan nila ng kanyang ina. Tumatanggi itong tanggapin ang pagiging isang aswang dahil lamang sa akin. Bigla kong narealisa ang aking mga ginawa at pang-iiwan sa kanya sa ere dahil lamang sa aking nalaman. Nakita ko noon na tatanggapin niya ang pagiging isang aswang, maski hindi niya kagustuhan. Kung ganun ay wala na pong pag-asa para sa aming dalawa. Bakit? Hindi mo na ba mahal? Mahal ko po. Mahal na mahal. Subukan nating solusyonan ang problema mo, iho. Gagamutin natin ang iyong nobya. Agad akong napatingin kay Lolo. Isang pag-asa ang sumibol sa aking puso. Pag-asa na maalis ang sumpang iyon sa katawan ni Emily. Sana hindi pa huli ang lahat. Kinabukasan pumasok ako ng trabaho. Mabuti na lamang ay tinanggap pa rin ako sa kumpanya sa kabila ng aking mga pagliban. Pagdating ko roon, nakita ko kaagad si Emily. Ngunit hindi niya ako pinapansin. Sa bagay, masisisi ko ba siya kung sumama ang loob niya sa bigla kong pag-iwan sa kanya? Ngunit hindi ako sumuko. Parang bumalik kami sa dati nung nagliligawan at nagsusuyuan kaming dalawa. Nilambing ko siya sa pamamagitan ng mga bulaklak at mga regalo. Tigilan mo na ako, Crisanto. Alam kong wala na akong lihim na maitatago sa'yo. Kaya ka nga umalis, diba? Ano pa bang pakay mo? Mahal kita. Sa ilang araw na hindi kita nakita, doon ko nalaman na hindi ko kaya na mawala ka, Emily. Ano? Tanggap mo kung ano ko? Tutulungan kita. Alam kong ayaw mo yan. Aalisin natin yan kung papayag ka. Biglang nagbago ang timpla ng kanyang mukha, Kuya Bari. Akala ko ay matutuwa siya sa sinabi kong iyon, pero nagalit po siya lalo dahil pinatunayan ko raw talaga na hindi ko siya kayang tanggapin. Tanggap kita. Pero iniisip ko lang kasi, Emily, ang kinabukasan natin at ang magiging mga anak natin. Ano? Gusto mo ba na maging katulad mo sila balang araw? Hindi siya nakaimik sa aking mga tinuran. Ngunit pagkaraan lamang ng ilang sandali ng katahimikan ay bigla na lamang niya akong niyakap. Umiyak siya sa aking balikat. Inamin niyang tinanggap na nga niya ang pagiging aswang dahil wala siyang pagpipilian ng mga oras na iyon. Kapag ka hindi daw siya pumayag ay buhay ko ang magiging kapalit noon. Ipinainom daw sa kanya ang laway ng aswang at may itim na bertud silang ipinalunok at pagkatapos ng isang ritual ay naramdaman niya ang labis na pag-init ng kanyang katawan. Para daw siyang nasusunog kahit wala namang apoy sa kanyang paligid. Pinilit ko siya at pinakiusapan. Pumayag naman siyang dalhin ko siya kay Lolo Udoy para magpagamot. Isinikreto namin iyon ni Lolo para na rin makaiwas sa mga alingas-ngas sa paligid. Ang ginawa naming iyon kay Emily ay tanging ang 4 na sulok ng kubo ni Lolo lamang ang tanging naging saksi. Hindi naging biro ang pagsasakripisyong iyon na ginawa po ni Emily para sa pagmamahal niya sa akin. Dahil grabing paghihirap pala ang pagdadaanan niya para lamang maiali sa katawan niya ang sumpang iyon. Sinabi ni Lolo Udoy na kailangan namin siyang itali. Pumayag naman ang aking nobya kaya itinali namin siya sa poste at siniguradong hindi makakalas ang taling iyon. Nakita kong may isinuot na isang kwintas si Lolo
bago hinarap si Emily. Ang kwintas na iyon ay isang agimat na tinatawag na krusipihiyong luno. Kuya Bari, nanibago ako kay Lolo Udoy. Totoo nga talaga na isa nga siyang antingero at nagmamay-ari ng mga agimat. Para tuloy ibang tao ang nasa aking harapan. Kasi ang kilala kong Lolo Udoy ay iyong lasinggero at takaw gulo na matanda. Agad nagwala si Emily nang makita ang kwintas ni Lolo. Sa maniwala kayo o hindi, ay parang hindi ko rin nakilala ang babaeng mahal ko ng mga oras na iyon. Pareha silang naging mga estranghero sa aking mga paningin. Si Emily, ang maamo niyang mukha ay tila naging isang mabangis na leon kung tumingin ito. Matatalim ang kanyang mga mata. Nangangalit ang kanyang mga ngipin. Handa ka na bang makita ang tunay na anyo ng babaeng ito? Nagpalipat-lipat ang tingin ko sa kanilang dalawa. Crisanto, tulungan mo ko. Hindi ko na kaya. Mamamatay ako. Tigilan niyo na to. Tigilan niyo na. Huwag kang maniwala sa kanya dahil hindi na siya ang kausap mo kung hindi isang demonyo. Tingnan natin kung hanggang saan ang kaya mong aswang ka. Inilapit ni Lolo ang krusipihiyo kay Emily. Lalo itong nagwala. Parang ibang tao si Emily. Parang nakikita ko sa kanyang muka ay nagkakaroon siya ng mga kulubot at ang kanyang noo tinubuan ng maliliit na sungay. Naging mabalahibo din ang kanyang katawan at naglalaway siya ng todo. Nakikita mo na ba, Apo? Natatakot man ay tumango na lamang ako. Pero sa paglingon sa akin ni Lolo ay hindi niya napansin na lumapit ang kanyang kamay sa mukha ni Emily. Nakita ko kung papaano sinagpang iyon ng matatalas ng ngipin ng aswang. Pero hindi man lang iyon ininda ni Lolo. Tumawa pa nga siya dahil hindi raw siya tatablan ng kahit na anumang sandata maski ang pangil ng isang aswang. Dahil pagmamay-ari niya ang isang mabagsik na agimat, ang krusipihiyong kanyang hawak-hawak na kayang gawing sintigas ng bakal ang kanyang balat. Ang krusipihong luno o tinatawag ding krusipihong malambot ay di gawa ng tao, kung hindi isang mahiwagang kaloob ng kalikasan sa taong nagkaroon nito. Ito ay isang uri ng bakal ng krusipiho, ngunit malambot na parang kutsyon pag nahawakan. Malambot daw ito, sabi ni Lolo, dahil na isasalin sa katawan ng may tangan nito ang tigas ng bakal. Ang sinumang tao na magmamay-ari ng ganitong agimat ay hindi tatablan ng matutulis na bagay o maski ng tama ng bala ng baril. Kaya rin itong magpaamo ng isang mabangis na hayop o maging ng isang halimaw. At totoo nga po ang bisa nito. Pagkatapos mangagat at ilapit ni Lolo ang agimat kay Emily, ay biglang tila naging isang maamong pusa ito kay Lolo. Hindi ito makatingin sa matanda at naging sunod-sunuran sa anumang iutos sa kanya ni Lolo Udoy. Nang sabihin niyang umawit ay kumanta siya, at nang sinabing pumikit at matulog ay agad nga siyang yumuko at natulog. Agad akong inutusan ni Lolo na kumuha ng insenso at natuyong palaspas. Nag-apoy siya ng uling at doon niya sinunog ang palaspas na ginagamit namin noong mahal na araw. Nang maihanda na ang mga gamit ay ginising na niya si Emily. Sa tulong ng isang makapangyarihang orasyon at usok na nagmumula sa sinunog na palaspas at insenso, ay nagawa namin siyang pasukahin ng pasukahin hanggang sa lumabas sa kanyang bibig ang malapot at itim na likido. Doon na nagsimulang unti-unting magbago at bumalik sa dati ang kaanyuan ni Emily.
nawala na ang anyo ng isang nakakatakot na nilalang. Tapos na tayo, Crisanto. Kalagan mo na siya at pahigupin ng mainit na sabaw. Parang lantang gulay si Emily. Pero bago pa siya mawalan ng malay pagkatapos kong kalagan, ay isang ngiti ang ipinamalas niya sa akin. Isang palatandaan na gusto niya ang nangyari at alam kong masaya siya sa kinalabasan at sa tuluyang paglaya sa sumpa ng kanyang pamilya. 50 taon na nga po ang nakaraan, Kuya Bari. Si Emily po ay kasama ko pa rin hanggang sa ngayon. Opo, siya ang aking mabuting may bahay na nakasama ko sa hirap at ginhawa, sa lungkot at ligaya. Mahal na mahal ako ni Emily at maging pamilya niya ay hindi na niya muli pang sinipot sa takot na siya ay parusahan at muling palunukin ng sumpa. At ang pagsasakripisyo niyang iyon ay tinumbasan ko naman ng tapat na pagmamahal at pagbibigay sa kanya ng isang maayos at magandang buhay. Sabi nga nila ay walang perpekto dito sa mundong ito, maging ang pag-ibig. Maraming pagsubok at hamon na maaaring harapin ang isang relasyon. Ngunit sa kabila ng mga ito, ang pagtanggap sa bawat pagkukulang at pagkakamali ng bawat isa ay mahalaga upang maging matibay ang binuong pagsasama. Hindi man ako kasing dunong ni Lolo sa pagiging isang antingero at manggagamot, ay ipinamana niya sa akin ang lahat ng kanyang anting-anting at itinuro kung papaano ito gamitin. At ang isa sa pinakapaborito ko ay ang krusipihong luno na siya ko namang ipapamana rin sa pinakapaborito kong apo na si Mark sa takdang panahon. Kuya Bari, dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Sana po tulad ng ibang mga kwento rito ay makapagbigay din ako ng kahit na kaunting kasiyahan sa ating mga kasundo. Magiging masaya rin po kami ng apo ko kung sakaling mapakinggan namin ito at mapanood sa inyong channel. Muli, maraming salamat po and more power po sa Ang Sundo Horror Stories. Lubos na gumagalang, Crisanto. At ito naman po ang ating pangalawang kwento para sa araw na ito. Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Isa ako sa masusugid na tagapakinig ng channel mong ito. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Ricky. Itong kwentong balak kong ibahagi po sa inyong channel ay naging karanasan namin ng aking ina. Tawagin na lang po natin siya sa pangalang Martha. Noong mga panahong iyon, nagdadalang tao ang aking ina. Dahil doon, minsan lang siya kung lumabas ng bahay dahil natatakot po siyang baka maaswang siya. Nasa malayo kasi ang aking ama ng mga panahong iyon dahil sa kanyang trabaho. Tanging ako lang at ang aking inang 3 buwang buntis ang naiwan sa aming bahay. Isang beses, dahil kinakailangan naming magpatahi ng uniforme namin sa PE. Sinabihan ko ang aking ina na samahan niya ako. Hindi namin kasi kakilala ang mananahi, kaya nahihiya akong pumunta ng mag-isa doon. Hindi ba't dayo lang ang mananahing iyan? Tanong ng aming kapitbahay noong nagtanong sa kanya ang aking ina. Napakibit balikat na lang si nanay noon at saka sinabi pa ng aming kapitbahay na mag-ingat daw kami. Naku, alam mo balita ko, dayo ang mananahing iyon. Mag-iingat kayo. Kahit kasi moderno na ang panahon, ay hindi pa rin nawawala ang mga aswang na yan.
Dinig na dinig ko ang sinabi niyang iyon, kung kaya agad akong nakaramdam ng pangingilabot. Sasabihan ko na sana ang aking ina na sa ibang mananahi na lang kami pumunta. Subalit, nagwika ito. Ay naku, huwag kang maniniwala sa mga sinasabi ng babaeng iyon. Naku, hindi totoo ang mga aswang iho. At baka gawa-gawa lang niya iyon para siraan ang bagong mananahi sa ating lugar. Tumango lang naman ako sa kanya at saka nagpasya na kaming mag-abang ng masasakyang tricycle patungo nga sa bahay ng mananahi. Makaraan lang ang ilang minutong paghihintay. Mayroong paparating na tricycle. Agad namin iyong pinara. Noong tumigil iyon sa tapat namin, hindi na kami nag-atubiling sumakay roon. Kuya, doon po tayo sa bahay lang ng mananahi. Yung bago po dito sa atin. Wika ng aking ina. At dahil sa winika niyang iyon, tila natigilan ng driver. Ipinaulit pa niya sa aking ina ang kanyang sasabihin at doon na rin siya nagsalita. Ano po ang gagawin niyo po doon? Teka po, mukhang buntis kayo . Hindi sana kayo pumunta doon. Napailing naman ang aking ina dahil doon. At saka nagwika na rin. Naku naman, wala naman po sigurong mangyayaring masama sa akin doon. Sabi ng aking ina. Sige na, basta ihatid mo na lang po kami sa bahay noon. Tapos. Hindi na nakapagsalita pa ang driver. Agad niyang pinaharurot ang kanyang minamanehong tricycle. At pagkalipas lang ng humigit kumulang 12 minuto ay narating namin ang bahay ng mananahi. Ito na siguro ang bahay niya. Wika ng aking ina. Napatitig ako sa bahay na gawa sa kawayan. Sa unang titig ko palang, Kuya Bari, agad akong nakaramdam ng pangingilabot. Hindi ko po alam, subalit dahil kailangan naming magpatahi ng damit ko, naglakad na kami patungo sa tapat noon. Tao po! Tao po! Makaraan ang ilang sandaling pagtawag at katok. Dumungaw ang isang may katandaang ali. Bumaba siya at saka sinalubong niya kami ni nanay. Noong nasa tapat na namin siya, hindi siya nag-atubiling magpakilala kaagad sa amin. Ako si Belen. Halika kayo sa loob ng aking munting bahay. Ano ba ang sadya niyo rito? Wika ng mananahi sa amin. Ay, Nanay Belen, naisa na naming magpatahi ng damit. Kailangan po kasi ng anak ko, gagamitin po niya ito. Wika ng aking nanay. Napangiti naman ang mananahing iyon at sa hindi ko inaasahan, nakita kong tila napatitig siya sa tiyan ng aking ina. Parang kakaiba ang kanyang titig, Kuya Bari. At saka parang nakita ko pong parang naglalaway po siya. Kaya nagsalita na rin ako upang maibaling naman ng aling iyon ang atensyon niya sa akin. Nanay Belen, uniforme po kasi yan po ay para po sa PE namin. Wika ko sa matanda. Noong mga panahong iyon, inakay kami ng mananahi patungo sa loob ng kanyang bahay. Pagkapasok namin doon, agad akong nakalanghap ng nakasula-sulasok na amoy. Maging ang aking ina
ay nalanghap din iyon, kung kaya napatakip siya ng kanyang ilong. Ay, naku, siguro naaamoy niyo yung mabahong iyon. Pasensya na kayo ha, hindi ko kasi naitapon ang mga pinaglinisan ko ng isda kanina dahil naging abala ako sa aking pagtatahi. Wika naman ng mananahi sa amin. Naku Nanay Belen, patawad po ha, kasi po ay buntis po ako kaya medyo sensitibo lang po ang aking pangamoy, sabi ng aking ina. Nang wikain iyon ng aking ina, parang nagningning ang mga mata ng mananahi. Ngumiti siya kay nanay at saka lumapit doon. Ay, talaga bang buntis ka? Inakma niyang hawakan ng tiyan ng aking ina. Agad akong nakaramdam ng pangingilabot, Kuya Bari, kaya mabilis kong tinabig ang palad ng aling mananahi. Naku po, pasensya na po kayo. Wika ko sa matanda. Nilingon ako ng aling mananahi at saka tinitigan ako ng matalim. Kalaunan, nagpasya ang mananahi na sukatan ako. Sa hindi ko malamang dahilan, muli akong nakaramdam ng kaba. Para kasing may kakaiba sa kanyang mga galaw. Matapos niya akong sukatan at maihanda ang telang gagamitin niya, nagpasya na kami ni nanay na magpaalam. Siya nga pala, Aling Belen. Uuwi na po kami dahil baka gabihin po kami sa daan. Wika ng aking ina. Ay, oo, sige iha at mag-iingat kayo ha. Mabuting umuwi na kayo kasi buntis ka pa naman. Ako nang bahala dito sa uniforme ng iyong anak. Sagot naman ng mananahi. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo, kasundo. Isang pindot lang ito, kasundo, sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin, kasundo, upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Noong mga panahong ding iyon, nagpasya na kaming umuwi, Kuya Bari. Pagkalabas ng bahay ni Aling Belen, maswerte namang may dumaan kaagad na tricycle. Pagkasakay namin sa nasabing tricycle, mabilis na pinaharurot kaagad ng driver ng tricycle. Animoy takot na takot iyon, kaya napailing na lang ako. Pagkarating namin sa bahay namin, biglang napangiwi ang aking ina. Dahil doon, tinanong ko ito. Inay, ano po bang problema? Ay nako anak, masakit ang aking tiyan. Parang pinipilipit. Wika sa akin ng aking ina. Noong mga panahong iyon, dali-dali akong kumuha ng langis na pampahid. Pagkabalik ko sa sala kung saan naroroon si nanay, agad kong pinahiran ng langis ang kanyang tiyan. Dahil malapit ng dumilim iyon, pinagpahinga ko muna ang aking ina at ako na ang nagluto ng aming hapunan. Noong nasa kalagitnaan na ako ng aking pagluluto noon, Kuya Bari, nang may kung anong lumapag sa ibabaw ng aming bubungan. Rinig na rinig po kasi ang pagkalabog na iyon na parang may lumalakad. Pagkatapos noon ay sinundan pa ng mahinang paghuni ng tiktik, kung kaya naging alerto ako. Walang ano-ano ay napasigaw ang aking ina. Dahil doon, dali-dali akong bumalik sa kanya.
napamura na lang ako, Kuya Bari, noong may tumuklap ng bubong namin. Kitang-kita ko mula sa tuklap na bubong ang isang nilalang. Nakakatakot ang mapupulang mata nito. Kung kaya napasigaw ako. Walang yak, aswang! Linti ka, umalis ka rito! Ilang beses kong pinagmumura ang aswang at saka binantaan hanggang sa tuluyang umalis iyon. Noong wala na ang aswang, pinakalma ko ang aking nagtatagong ina. Mabuti na lamang ay agad na nawala ang kirot ng kanyang tiyan. Noong kumalma na siya, ay dinala ko na siya sa aming silid para makapagpahinga na siya. Binantayan ko rin ang aking ina nung mga oras na iyon. Simula noong gabing iyon ay naging madalas na ang pang-aaswang kay nanay. Madalas ay nakakarinig ako ng paghuni ng tiktik at paikot-ikot ito sa aming bubungan. Kung kaya madalas akong napupuyat dahil sa kababantay ng aking ina. Isang beses, dahil mayroon kaming ensayo sa aming paaralan, umuwi na ako ng pasado 6:00. Medyo may kadiliman na ang paligid kaya nagdali-dali ako. Naku, kailangan ko makauwi ka agad. Sabi ko lang sa aking sarili. Noong medyo malapit na ako sa aming bahay, nagtaka ako dahil nakabukas ang pintuan. Napakunot-noo ako at saka napatanong sa aking sarili kung sino ang kasama ng aking ina. Pagkalapit ko sa tapat ng aming pinto, nagulantang ako dahil sa narinig kong isang pag-angil. Sinundan iyon ng pagsigaw ng aking nanay. Nay! Sigaw ko at saka napahangos ako patungo sa loob ng aming bahay. Laking gulat ko noong makita ko ang isang babaeng nakabuhaghag ang buhok at may mahahabang kuko ito. Ang aking ina naman ay nakita kong takot na takot at nakasapo sa kanyang tiyan. Noong makita ako ng aking ina, ay napasigaw ito sa akin. Anak, huwag kang lumapit sa aling iyan. Isa siyang aswang. Kinilabutan ako sa sinabing iyon ng aking ina, kaya mabilis akong tumakbo papalapit sa kanya. Sino bang... Hindi ko akalain noon dahil nang masdan ko ang aswang, agad ko iyong nakilala. Tama nga ang aking kutob. Sigaw ko dahil ang aswang na iyon ay walang iba kung hindi ang mananahing aming pinuntahan. Biglang umangil iyon at saka ipinakita sa amin ang kanyang matutulis at nakakadiring pangil. Walang tigil din siya sa kanyang paglalaway. Bagay na siyang ikinagalit ko. Putek ka! Umalis ka rito, aswang ka! Tantanan mo kaming mag-ina! Sigaw ko noong habang tinititigan ng matalim ang nasabing aswang. Walang ano-ano. Umakmang lulundag sa amin ang aswang at aatakihin kami. Kung kaya sinabihan ko si nanay na umatras. Alam kong kapag itinuloy niya ang paglundag sa amin, hindi ko siya kakayanin, Kuya Bari. Kaya mabilis kong kinuha kaagad ang karit na nakasabit sa aming dingding. Sige lang, umatake ka, lintikang mananahi ka. Halika, sige nang magilitan ko ang liig mo. Pilit kong tinapangan ang aking sarili at hindi ko pinakita sa kanya ang takot na namumuo sa loob ko.
Natigilan ang aswang noong wikain ko ang mga tagang iyon. Ngumisi ito sa amin. Mas lalong naging mabalasik ang kanyang pagtingin sa amin. Dahil doon, mabilis akong umatake sa aswang at sinubukan ko siyang sugatan gamit ang karit na iyon. Subalit, laking gulat ko noong biglang mapaatras siya na animoy takot na takot. Ano? Akala ko ba ay matapang ka? Sige, umatake ka. Huwag kang umatras. Takot ka naman pala sa karit na ito eh. Wika ko sa natatakot na aswang. Sinubukan ko ulit siyang labitan upang sugatan na. Subalit, tumakbo ito palabas ng aming bahay. Hinabol ko ito at ito'y tumakbo patungo sa kakahuyan. Maya-mayalay, biglang may narinig akong pagaspas ng pakpak at nakita ko na lang ito'y lumilipad papalayo. Kalaunan, napagtanto naming wala na ang aswang, kung kaya kahit papaano ay nakampante na ang aking ina. Pilit ko siyang pinakalma hanggang sa tuluyang siyang nakatulog. Hindi ako papayag na may mangyaring masama sa iyo, inay. Wika ko na lang sa aking sarili habang nagbabantay ako sa aming paligid hanggang mag-umaga. At sa kabutihang palad, Kuya Bari, hindi na bumalik pa ang aswang. Isang umaga, pagkagising ko ay tumungo ako sa aming hapagkainan upang mag-almusal kasama ang aking ina. Habang nagkakapi ako, Kuya Bari, ay sa aking pagdungaw sa bintana ay nagtaka ako dahil may nasipat akong parang may nakasabit sa bakod namin. Tumayo ako at bumaba upang tignan ito. At gulat na gulat ako, Kuya Bari, nang makita ko ang uniforme na pinatahi ko na nakasabit sa bakod. Agad ko itong pinakita sa aking ina at maging siya ay gulat na gulat din. Sino kaya ang nagdala nito? Iyon na lang ang tanong namin sa aming mga sarili noong umagang iyon. Magpahanggang ngayon, Kuya Bari, tuwing isusuot ko po ang uniforming iyon, ay may kakaiba talaga akong nararamdaman sa aking katawan. Marahil ay dahil tinahi ito ng kakaibang nilalang. Isang uniforme na gawa ng isang aswang na mananahi. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Sana po ay mapili niyo pong basahin ito sa inyong channel. God bless po. Gumagalang, Ricky. At ito naman po ang ating pangatlong kwento. Isang magandang araw sa iyo, Kuya Bari. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Luisa. Nais ko sanang ikwento ang naging karanasan namin ng aking kaibigan na tawagin na lang natin sa pangalang Mina. Noong mga panahong nangyari itong aming naging karanasan, Kuya Bari, nagbabakasyon kami sa isang lugar ng tiyahin niya. Niyaya niya kasi ako kaya hindi na ako nagdahilan pa. Matagal na rin kasi akong hindi nakakapunta sa malalayong lugar. Kung kaya hindi ako nagpatumpik-tumpik pa at sumama ako sa aking kaibigan. Basta ha, siguraduhin mong maganda doon ha. Wika ko sa kanya. Abay, oo naman. Marami tayong lugar na pwedeng puntahan doon. Galak na wika naman ng aking kaibigan.
Napatango na lang ako sa kanyang sinabi at saka inihanda noon ang aking mga kagamitan. Noong magawa ko ng ilagay iyon sa isang bag, ay nagpasya kaagad kaming umalis. Teka, kaninong bahay ba tayo mananatili? Tanong ko sa kanya. Sinabi niya na sa tiyahin niyang pinsan daw ng kanyang ama. Tumango naman ako at saka nag-isip na sana'y marami kaming mapuntahan sa lugar na iyon. Ay nako, sana maganda dun oh. Pero sana walang aswang dun. Pabiro kong wika sa aking kaibigan. Dahilan para mapatawa siya ng malakas. At dahil doon, natahimik na lang ako. Ano? Aswang? Hindi totoo mga yan oh. Ano ka ba? Wika niya sa akin. Inisip kong tama naman ang sinabi niya sa akin sa kadahilanang moderno na ang panahon at hindi na uso ang mga aswang-aswang. Pagkarating namin sa bahay ng kanyang tiyahin, ipinakilala ako ni Mina sa kanyang mga tiyo at saka tiya. Todong ngiti naman ako dahil napakagiliw ng kanilang pagtanggap sa akin, Kuya Bari. Habang ako ay nagpalinga-linga sa kanilang paligid, ay may napansin akong tila may rebulto sa di kalayuan sa kanilang bahay. Kulay puti ito at sa wari ko ay hindi ko talaga makilala kung anong uri ng rebulto ito. Hindi kasi ito parang santo. Ngunit hindi ko na lang ito pinansin. Habang naririto ka, dapat sulitin mo talaga ha. Marami kayong mapupuntahan dito. Pero basta mag-iingat lang kayo. Bili ng tiyahin ng aking kaibigan. Kita ko ang takot sa kanyang mga mata, kaya nagtaka kami ni Mina. At bakit naman tiya? Tanong niya sa kanyang tiyahin. Napatitig sa kanya ang ali at saka seryosong nagwika. Alam mo, may aswang daw kasing pumaparito sa baryo namin. Subalit, wala namang nakakaalam kung saan iyon nakatira. Hindi rin alam ng mga tao kung sino iyon. Agad akong nakaramdam ng pangingilabot dahil sa aking narinig. Kung kaya, napatanong na rin ako. Tiya, meron na po bang nabiktima yung aswang na iyon? Tanong ko sa aking tiya. Sa totoo lang hindi ko alam. Pero tuwing sasapit ang 12:00 ng hating gabi, may gumagala sa baryong ito. Kaya ang payo ko sa inyo, patulog kayo ng maaga. Hindi naman sa tinatakot ko kayo pero para sigurado lang tayo. Tanging pagtango na lang ang aking naitugon sa kanya. Hindi ko na rin naitago pa ang aking pangingilabot. At dahil doon, nagwika ulit ako. Naku, sana hindi tayo aswangin. Nabatitig lang ako sa aking kaibigan noon. Kinagabihan, hindi kami kaagad nakatulog. Nakipagkwentuhan kami sa isa't isa tungkol sa mga plano namin. Tulog na noon ang tiyahin ni Mina kaya hinayaan na lang namin ang aming mga boses. Teka lang, maiba ako. Naniniwala ka ba sa aswang na sinasabi ng tiyahin mo? Tanong ko sa aking kaibigan. Napatitig sa akin si Mina at saka nagsalita. Alam mo, sa totoo lang, hindi naman ako talaga naniniwala ng 100%. Bihira na lang ang mga kwento-kwentong ganyan. Baka nga sa comics lang yan nagiging buhay eh. Napatawa naman ako
ng mahina sa kanyang sinabi. Umiling din ako dahil magkatulad ang aming iniisip. Alam ko kasing maraming mga kwentong aswang sa libro, ngunit hindi pa rin ako nakakakita ng ganoong nilalang. Noong nasa kalagitnaan kami ng aming pag-uusap, noong mapatitig sa kanyang relo ang aking kaibigan, napailing siya at saka napatitig sa akin. Hala, mag-aalas 12 na pala. Wika niya. Napatingin na rin ako sa kanyang relo at napagtantong malapit na ngang pumatak ang hating gabi. Oh, paano yan? Matutulog na ba tayo? Tanong ko kay Mina. Hindi naman siya sumagot sa akin. Natahimik siya at parang may kung anong pinapakinggan. Dahil doon, natahimik na rin ako at saka nagmatsyag sa aming paligid. Narinig mo pa yung narinig ko? Tanong niya sa akin. Mas lalong tinalasan ko pa ang aking pakiramdam at pakikinig noon hanggang sa may narinig akong mahinang yabag sa labas. Kahit kasi napakahina noon, ay dinig na dinig pa rin namin dahil napakatahimik ng buong paligid. May naglalakad sa labas. Wika ko sa kanya. Napatango siya sa akin. Lumapit siya at saka napabulong. Oo, tama. Baka totoo ang sinasabi ni Tia. Halika, tingnan natin. Wika sa akin ni Mina. Dahan-dahang lumapit sa bintana ang aking kaibigan. Binuksan niya iyon ng bahagya at saka dumungaw doon. Dali-dali naman akong lumapit doon at saka dumungaw na rin. Patuloy kaming nakakarinig ng mahihinang yabag ng paa, kaya sinipat naming maigi ang labas ng bahay ng tiyahin ni Mina. Walang ano-ano. Pabulong kaming napamura ng aking kaibigan noong malaman namin papalapit iyon sa bintanang malapit sa aming pwesto. Naku, ayan na siya. Nakikita mo ba? Bulong sa akin ni Mina. Napatitig ako sa bahaging sinasabi ng aking kaibigan at laking gulat namin noong may nakita kaming isang lalaki na nakapaa. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Naglalakad siya at saka mabalasik na nakatitig sa aming pwesto. Noong tuluyang siyang makalapit, nakita ko ang kanyang itsura. Siya ay itim na itim. Ang kanyang mga mata ay parang nagbabaga at parang wala siya sa kanyang sarili habang siya'y naglalakad. Noong mga panahong yun, Kuya Bari, dali-daling isinara ni Mina ang bintana. Tumungo kami kaagad sa aming silid at nahigana. Grabe, ano kaya yun? Parang rebultong gumagalaw. Hindi kaya aswang yun? Tanong ni Mina sa akin. Dahil hindi ko naman alam ang kasagutan, napakibit balikat na lang ako. Magsasalita na sana ako noong makarinig kami ng paghuni ng tiktik. Sinundan iyon ng pagkakalampag sa bintana ng silid ng aming tinutuluyan. Anak ng putik!
Aswang ka! Napalingon na lang kami sa pintuan ng aming silid dahil narinig namin ang sigaw ng tiyahin ni Mina. Maya-maya'y biglang tumahimik ang paligid. Noong mga sandaling iyon, kahit na natatakot, ay naisipang kong silipin ang bintana at saka alamin kung ano o sino ang nasa labas. Hindi ko alam, Kuya Bari, kung ano ang nag-udyok sa akin para gawin iyon. Pagkasilip ko sa siwang na malapit sa bintana, laking gulat ko na lang nang makakita ako ng isang rebulto. Noong una, iniisip ko talagang estatwa lang iyon dahil hindi man lang iyon gumagalaw. Ay, talaga bang rebulto yan? Paano napunta yan dyan? Wala naman yan dito kanina. Wika ko sa aking sarili sa labis na pagtataka. Dahil sa kadahilanang iyon, tinawag ko na rin si Mina at saka itinuro sa kanya ang aking nakita. Subalit, noong akmang ituturo ko na sana ang pwesto ng nasabing rebulto, nagulat ako, Kuya Bari, noong naging iba na ang pwesto noon. Rebultong gumagalaw? Bulalas ko. Pareho kaming nabigla ni Mina noon nang makita naming naglalakad ang nasabing rebulto. Kinusot ko pa nga ang aking mga mata, ngunit hindi ako namamalikmata. Walang ano-ano, bigla na lang lumingon sa aming silid ang kung anumang nilalang na iyon. Tumagal ang kanyang pagtitig at parang nagtama ang aming mga paningin. Ano kayang nilalang yan? Noong mga sandaling iyon, nanginginig na talaga ako dahil sa sobrang takot, Kuya Bari. Naging mabalasik ang kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay lalong naging kulay pula. Hindi kaya iyan ang aswang? Biglang tanong ko kay Mina. Hindi ko alam pero parang babalik siya rito. Wika naman ni Mina sa akin. Lalong lumakas ang kabog ng aking dibdib noong mga panahong iyon, Kuya Bari. Hindi ko alam kung ano ang aming gagawin. Subalit, laking gulat naming dalawa ng aking kaibigan noong biglang lumundag ang nilalang at saka sumampa iyon doon. Dali-dali kaming napaatras ni Mina at saka napasigaw dahil sa takot. Aswang! May aswang! Sabay kaming nagsisigaw ng aking kaibigan. Dahil sa ginawa naming iyon, nagising ulit ang tiyahin ni Mina. Naalipungatan din ang kanilang mga kapitbahay. Agad silang lumabas sa kani-kanilang mga kabahayan at may mga daladala silang mga itak. Nakasampa pa rin ang rebultong gumagalaw na iyon sa aming bintana at nakasilip sa amin. Subalit, noong mapansin niyang may mga taong nakaabang sa kanya, dali-dali iyong lumundag at umalis. Ayun ang nilalang. Huwag niyong hahayaang makatakas ang aswang na yan. Iyan ang nagkukunwaring rebulto para makapambiktima. Sigaw ng isang lalaki. Naghiyawan ang mga tao at maya-maya'y bigla nilang pinalibutan ang aswang. Subalit dahil sa liksi na taglay ng nasabing nilalang, nagawa pa rin niyang makatakas mula sa mga galit na mga tao. Habulin natin! Hinabol ng mga tao ang nasabing gumagalaw na rebulto. Hindi nila iyon tinantanan hanggang sa nahuli nila.
Muli pa sana iyong tatakas, subalit mabilis nilang iginapos ito gamit ang baging ng makabuhay. Maya-maya pa ay itinali nila ito sa isang puno ng mangga. Ungol ng ungol ang aswang dahil sa kirot ng kanyang nararamdaman, dahil ang ibang tao ay sinasabuyan ito ng asin. Ngunit hindi nila pinakinggan ang ungol nito. Binantayan nila ang nasabing rebulto na aswang hanggang sa tuluyan ng mag-umaga. Ha! Ngayon natin malalaman kung sino talaga itong aswang na ito. Ngayon ka namin makikilala, aswang ka. Habang papasikat na ang araw ng mga sandaling iyon, dahan-dahan ding nagbago ang anyo ng aswang. Ah, ikaw pala ang aswang, hayop ka. Ang iilan sa kanila ay grabe ang reaksyon. Kilala nila ang kanilang iginapos. Siya pala ang lalaking madalas na dumadaan sa kanilang baryo upang magbenta ng mga rebulto ng mga santo. Maya-maya, sa galit ng mga tao ay hindi sila nakapagpigil. Ginulpi ito ng taong bayan. Ngunit habang ginugulpi nila ito ay may biglang dumaang pari. Kung kaya tumigil ang kanilang paggulpi dito. Maya-maya ay nagsalita ang pari. Mga anak, huwag niyo nang saktan ang taong iyan. Malamang hindi niya ginusto ang maging aswang. Tsaka hindi natin alam ang buong katotohanan sa kanyang pagkatao. Kung kaya huwag niyo nang saktan at kalagan niyo na lang siya at palayain na lang. Walang nagawa ang mga galit na tao kung hindi ang sumunod sa pari. Nak ng teteng, wag ka nang babalik sa lugar na ito ha. Kapag nakita ka pa namin dito, hindi na kami mag-aatubiling patayin ka kaagad. Saad ng isang lalaki. Noong mga panahong iyon, Kuya Bari, kinalagan nila ang lalaking iyon at saka hinayaang makaalis sa kanilang baryo. Magmula noong mangyari iyon, hindi na bumalik pa sa nasabing baryo ang lalaking iyon. Dahil sa nangyaring iyon, Kuya Bari, nadala na kami ni Mina. Hindi na kami bumalik pa sa baryo ng kanyang tiyahin dahil sa takot na baka muli kaming aswangin ng isang rebultong gumagalaw. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat po at sana po'y mapili niyo pong basahin ang kwento namin. Lubos na gumagalang, Luisa. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.